Sarado. Bukas ko na. Ay, Magandang araw, Dad Frankie. bakit? Gusto sana kitang makausap. Kaya pumunta ako dito. Dito. Patawarin mo ko, Dad Frankie, sa inasal kong nakaraan. Parang alam mo na, tuloy mo yung bahay ng kuya ko, Dad Frankie. Hindi naman masasayang yun kung talagang di pull out ko, ilipat ko na lang sa ibang bahay. Huwag naman sa anong gawin, Dad Frankie. Tapusin mo nga, parang awa mo na. Para na lang sa kapatid ko. Kaya ko naman nagkamali ako. Mali yung inasal ko. Sumabra ako sa pag-ansay. Pagkuha ng materialis. Alam ko naman na mali yun. Kaya natukso lang kasi ako. Kaya ko kasi sobra na kasi yun. Mga hollow block. Kaya kumuha ako, Dad Frankie. Pero hindi naman lahat doon kinuha ko doon. May dati nang binili ako doon. Hindi naman lahat yung kinuha ko doon sa mga sobra. May binili akong konti kasi nga papagawa ko sana yung kusina ko. Kasi, ano ganito dito? Palabas-labas ko. Palabas-labas kasi. Dads, may bisita ka. Nasa sala. Bakit? Ito ko raw kausapin. Sino? Yung tingnan mo lang. Yung bisita dun. Sa'yo, anong nangyari? Sa akin kasi, hindi nila may scan yung national ID ko. So, kailangan nila ng BIR PIN O, tin. number. Pagawan kita kay Ken. Madali lang yun. Tin lang kailangan. Pero meron na po siya. Pero Friday pa ang dating kasi nun. Alin? Yung PIN number ko. O, saan pang nagpagawa ka na? O, pag meron na yun, hindi na pwedeng gumawa ulit. Yun na Bakit Friday pa? Eh, kung gagawa tayo ngayon mismo darating eh. Hindi, Dad. Yun na po yun. Kaya nga. Kasi sa munisipyo yung galing. Kaya nga. Friday pa, antayin mo. Hintayin mo na lang. Sige. Tara, sino ba yun? Dahil sa sala. Ha? Doon? Sa luma. Hindi na napapatuloy dito. Dito na lang. Oo. Sige. Sige, ikaw na lang tumawag. Tuwagin ko. Sorry. Teka lang. Patuloy na dito. Sino ba yun? Basta kilala mo yun. Saan yung bisita? Saan yung bisita? Ito na oh. Angsi, bakit ka nagpasugod? Bakit ka nagpasugod? Anong meron? Gusto ko sana makausap si Dad Frankie. Para saan? Wala, gusto ko lang mag-sorry Nang? sa mga nasabi ko sa kanya. Nandyan siya? Nandyan. Gusto ko talaga siya makausap. Kaya nga personal akong pumunta dito. Bigla-bigla ka naman dumating. Wala akong pasabi ah. Gusto ko nga siyang makausap ng maayos. Yun lang ang gusto mo? Gusto ko rin mag-sorry sa inasal ko. Oo, tara. Doon na lang sa sala, sa kabila. Kabila na lang. May dito, mag-edit pa rito. Kailangan tahimik. Tara, tensing dito tayo sa kabila. Sarado. Bukas ko na. Ay, Magandang araw, Dad Frankie. bakit? Gusto sana kitang makausap. Kaya pumunta ako dito. Gusto ko sanang mag-sorry sa'yo. Tungkol sa inasal ko nung nandun ka sa amin.
Kasi alam ko naman, Daddy Frankie, na sumobra yung asal, mali yung asal ko nun sa'yo, na ganun yung sinabi ko sa'yo. Gusto ko lang sana personal na humingi ng tawad sa'yo, Daddy Frankie. Alam ko naman na mali yung sinabi ko. Sana patawarin mo ako kung sumobra man ako. Sana, kasi yung mga tao mo hindi na pumunta doon. Ilang araw na, tumigil na sila sa pagtatrabaho. Paano yun, hindi na matuloy yung bahay ng kuya ko, Daddy Frankie? Kahit man lang sa kuya ko, isipin mo, hindi na ako. Sana ituloy mo pa rin yung bahay ni kuya ko, Oliver. Ito ka dyan. Ito ka, Jessie. Nakaupo doon. Doon, pwede na. Doon. Patawarin mo ko, Daddy Frankie, sa inasal kong nakaraan. Parang awa mo na, tuloy mo yung bahay ng kuya ko, Daddy Frankie. Kasi wala kang titirhan kung di mo tutuloy yun. Sayang naman yung naumpisa mo na. Sayang yung mga materialis, titigas lang yung mga semento. Yung mga hollow block doon, baka mabitak-bitak na. Hindi naman masasayang yun kung talagang di pull out ko, ilipat ko na lang sa ibang bahay. Hindi mo naman sa anong gagawin, Daddy Frankie. Tapusin mo nga, parang awa mo na. Para na sa kapatid ko. Isa na ko bigla. Bigla na sumugod na. Ulat kami sa'yo. Kasi gusto ko ng personal na makausap si Daddy Frankie. Kahit marayo kung talaga ako dito, Daddy Frankie. Para sadyain ka. Alam mo kasi, Ate Ansing, pinagpasensyahan ko lahat kung ano man yung mga dahil sinabi ko yung minsan hingi ka or what, napagpapasensyahan ko yung naiintindihan ko yung hirap ng buhay, pero ang hindi ko lang talaga matanggap doon yung pinagsasabihan lang naman kita na mali yung ginawa mo, na kukuha ka, na hindi nagpapaalam sa akin, tapos ako pa ang palalabasin mong masama. Yun ang hindi maganda para sa akin. Alam ko naman yung Daddy Frankie, kaya nga personal na akong pumunta dito para makahingi ng tawad sa'yo. Alam ko naman na nagkamali ako sa inasal ko. Patawarin mo na ako. Tuloy mo na yung bahay ng kapatid ko, Daddy Frankie. Parang awa mo lang sa kanya. Kahit hindi mo na ako tulungan, yung kapatid ko na lang. Kasi alam ko naman nagkamali ako. Saka sayang din kasi yung bahay kung hindi mo itutuloy. Marami ka nang naumpisan doon. Alam mo na Nancy, hindi ako manghihinayang sa isang bagay. Kung magkakaroon lang din naman ng hindi maganda, mas maganda na yung ganun na lang. Kaysa naman manghihinayang ako, pero magkakaroon naman ng usapin, hindi matapos yung usapin. Di ba? Oo, naiintindihan ko naman yun, Daddy Frankie. Pero paano pag walang bahay si kuya ko? Saan sa titira, hirap na hirap nga kami sa bahay, siksikan kami sa isang kwarto. Sige na, tuloy mo na, Daddy Frankie, yung bahay niya, pakiusap na. Para makalipat na siya doon. Maging komportable din siya. Kasi yung bahay namin, nahihirapan siya doon. Masikip din kasi sa bahay namin, Daddy Frankie.
Kaya pakiusap lang, tuloy mo na. Lalo Siya nag-utos sa'yo pumunta dito. Wala, Daddy Frankie, ako nagpusa. Kahit nga marami akong trabaho, talagang pumunta talaga ako dito. Sabi ko, saka naman yung trabaho ko, importante makausap kita. Personal akong humingi ng tawad sa'yo. Kasi ano ko naman, nagkamali ako. Mali yung inasal ko, sumabra ako sa pag-ano sa'yo. Pagkuhan ng materialis, alam ko naman na mali yun. Kaya natukso lang kasi ako. Kalo ko kasi sobra na kasi yun. Mga hollow block. Kaya kumuha ako, Daddy Frankie. Pero hindi naman lahat yun kinuha ko doon. May dati nang binili ako doon. Hindi naman lahat yun kinuha ko doon sa mga sobra. May binili akong konti kasi nga ipapagawa ko sana yung kusina ko. Papataas ko kasi masyadong mababa. Tapos yung tumutulo pa. Kaya kumuha ako ng ilang perasong mga hollow block doon sa'yo. Hindi ko naman iniisip na ganun yung mangyayari na magagalit ka. Alam naman hindi ako magagalit, Ate Ansing. Yung ginawa mo hindi maganda. Alam mo ba, pag nanakaw po iyon, yung kukuha ka ng isang bagay na hindi mo ipinaalam sa may-ari, pag nanakaw yun. Kesyo isang piraso, 5 piraso, malaki, maliit, basta kinuha mo, kasalanan pa rin sa Panginoon yun. Yung nga po, Frankie, patawarin mo na ako. Pasensya mo na ako. Hindi ko na ulitin. Alam mo natin, kung hollow block lang problema mo, di ba nung nagsisimula pa lang tayo, unang parating, sabi ko sa'yo, suportahan mo lang kami. Patapusin mo lang. Maliit lang na problema yung sa'yo. Alam mo na, unawaan kita eh. Iniintindi lagi kita dahil nakikita ko yung hirap ng buhay ninyo. Pero syempre, para hindi pangit sa mata ng mga tao, patapusin muna natin. Pag natapos yung bahay ng kapatid mo rin naman yun eh. Hindi na ako kukuha, Daddy Frankie. Suportahan mo lang kami. Help mo lang kami. Di ba sinabi ko sa'yo, nung mag-umpisa, sabi ko, suportahan mo yung mga karpintero, pahiramin mo sila ng kaldero kung ano yung mga kailangan nila dyan. Help mo lang. naman, Daddy Frankie. Ha? Pinahiram ko naman ng kaldero. O pinahiram mo, pinuha mo naman yung hollow block. Yun lang. Di ba? May kapalit pa rin yung help mo. Ang totoong pagtulong, Ate Hansing, yung walang hinihinging kapalit. Maniwala ka sa akin, pag ginawa mo yun, tumulong ka sa kapwa mo na walang inihintay na kapalit, hindi ka naniningil or what, kusang ibinigay mo sa tao, kahit sino, kahit kilala mo, asahan mo, mas malaki ang balik. Doble-doble pa ang balik. Si God mismo ang nagbabalik ng mga bagay-bagay. Hindi porkit tinutulungan mo, kaya pala malakas ang loob mong kumuha ng hollow blocks kasi tinutulungan mo yung mga karpintero doon para sinusuhulan mo. Yun naman, Daddy Frankie. Kung walang ilang piraso ng hollow block, akala ko kasi sobra na yun. Hindi, anong akala kong hindi sobra, kita mo construction pa, under construction pa. In-stop lang yung trabaho kasi nga nag-uusap pa kay Kuya JJ. Paano mo nasabing ano lahat yon? Saan mo binili yung iba? Paano mo sinabing binili mo na sa iba yon? Mayroon akong linting konti noon, Daddy Frankie. Di ba ba pagawa yung lumang ng CR ko kasi masyado siyang bababa. Yung bumili na sa pulo. Kaya bumili ako ng ilang peraso. Tapos kumuha lang ako ng konti dun sa mga hollow block mo. Pinangdagdag. Simento pa. Yun na, Daddy Frankie. Parang awa mo na. Tuloy mo na yung bahay ng kapatid ko. Tawarin mo na ako. Diba?
Laking ano. Kasi sabi ko sa iyo, sinabi ko na sa iyo, natatandaan mo ba, tapusin lang muna natin yung bahay. Kung ano man yung mga matitira dyan, maliit na bagay, baka marami pang, baka may tutulong pa sa iyo eh. Ipakita mo lang yung sincere mo, yung totoong pagmamahal, suporta sa kapatid mo. Marami pang magbibigay sa iyo kung hollow blocks lang. Ate Ansing, pasensya ka na ha. Pasensya ka na rin at Makinig ka muna. Pasensya ka na. Ayaw ko talaga ng ganung ugali. Gusto ko yung maayos ang samahan. aminin ko na lang kasalanan ko yun. Huwag mong iisipin na kaya mong kunin sa parang iisahan ba? Parang hindi ko alam paano ipaliwanag mo. Kulangan. Oo. Huwag mo iisipin parang gugulangan mo si Daddy Frankie. Ano lang natin ang sin? Pinagbibigyan lang kita. Huwag mo naman sigurong iisipin na hindi marunong mag-isip si Daddy Frankie. Ito lang tandaan mo. Kung ano man nakikita mo sa akin, kung mahina mag-isip siguro ha, kung mahina mag-isip si Daddy Frankie, ay hindi naman siguro magkakaroon kung ano man ang meron ako ngayon kung mahina ang isip ko. Kung baga may mga bagay-bagay lang talaga na pinagbibigyan lang, pinapaubaya ko na lang kasi maliit na bagay. Pero pinakaayaw ko yung pagnanakaw, tapos sasabihin mo pa na ako yung ngawa-ngawa. Narinig mo ba kami mag-usap ng mga kasamahan ko na gano'ng bitawan salita? Hindi. Patawarin mo na ako. Kung gusto mo, lumuhod pa ako sa... Ay, hindi ako Diyos, hindi ako santo, hindi ako niluluho. Patawarin mo lang ako dahil ito yung walang bahay ng kuya ko. Magbabago ako. Hindi ko na ulit yung ginawa ko. Diba? Dapat ate Ansing makontento ka, hintayin mo lang kung ano yung kusang ibibigay sa'yo. Diba? Dami na rin na ibigay sa'yo. Diba? Sipin mo, blessed ka na po. Very blessed ka na. Kasi tignan mo, nung wala pa kami, hindi pa namin na-discover si Kuya Oliver. Sabi mo, butas-butas yung bubong mo. Third hand, hindi pa second hand, tumutulo-tulo. Pero nung unang punta ko, nakita ko, naawa ako sa iyo, Ate Ansing, sa totoo lang. Pero very blessed na tayo. Dapat, be thankful tayo. Huwag tayong, ano tawag dito, ungrateful. Huwag. Be thankful tayo sa mga darating at dumarating. Huwag tayong maghangad ng sobra. Pasensya mo na ako. Tulong mo yung bahay ng kuya ko. Nagbabasa ka ba sa comment section? Ano galit lang ko? Oo. Dami nang galit sa akin. Oo. Anong sasabihin mo sa kanila? So kung meron ng tao sa mga sumusubaybay sa mga followers mo. So kung sorry sa kanila galit lang. Sana patawarin din nila ako. Kung nagagawa ko man ano ko naman na mali yun. Pero minsan kasi naisip ko lang din na papagawa yung bahay ko. Kaya Bakit ba naisip mong kumuha? Ano yung ano naiisip mo? Pabigla-bigla ba? Ano ba?